Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan. Meron po tayong latest weather update sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Ano nga ba ang inaasahan nating magiging panahon ngayong araw mga kababayan, at may namomonitor na nga ba tayong pamumuo ng sama ng panahon o bagyo na paparating at posibleng pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw? Yan po yung sabay-sabay po nating alamin lahat yan mga kababayan, no, dito po sa ulat panahon ko ngayong araw na ito. Sa kasalukuyan mga kababayan, no, patuloy pa ring apektado ng maulang panahon na may katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan ang malaking bahagi ng ating bansa. Lalo na dito mga kababayan sa malaking bahagi ng Southern Luzon at Visayas, dulot pa rin ng patuloy na pag-iral ng shear line. At dahil nga sa mga pag-ulan na dala nito ay apektado ngayon mga kababayan ang mga lugar lalo na dito sa Mimaropa, Bicol Region, Visayas, kasama rin mga kababayan ang Aurora, Sorsogon, Catanduanes, Camarines Sur, pati na rin ang bahagi ng Northern Samar. Kaya asahan po ang mga lugar na ito ay makakaranas ng maulap hanggang sa madilim na kalangitan na may mga heavy to intense na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat lalo na pagsapit ng hapon at gabi. Kaya pinag-iingat po natin yung mga kapatid natin dyan sa mga nabanggit nating mga lugar. Dahil dito ay posible po ang mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa lalo na kung magdudulot ito ng malalakas na pag-ulan. Dito naman mga kababayan sa bahagi ng Cagayan Valley, Calabarzon, Cordillera Administrative Region, kasama rin ang Metro Manila at nalalabi pang bahagi ng Central Luzon, ay asahan po na magiging maulap ang kalangitan na may mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Posible po yan pagsapit ng hapon o gabi. Ang mga pag-ulan naman na ito mga kababayan ay dulot naman ng umiiral na northeast monsoon. Hindi naman inaalis ang posibilidad ng mga biglaang flash flood at landslides lalo na kung magiging matindi ang mga pag-ulan na dala nito. Kaya doble ingat din po sa mga kapatid natin dyan sa mga nabanggit nating mga lugar. Samantala, itong easterlies naman ang malaking nakakaapekto ngayon mga kababayan, no? Dito po yan sa mga lugar sa Caraga at Davao Region. Kasama rin ang nalalabi pang bahagi ng Mindanao. Kaya ang mga lugar na ito ay asahan na makakaranas ng kumpul-kumpul na kaulapan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat. Posible din ang mga banta ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa dulot ng mga pag-ulan na dala nito. Kaya sa mga kababayan natin dyan, no, ay maging alerto po tayo at maging handa. Samantala mga kababayan, marami po sa atin ang nagtatanong, no, kung may bagyo ba. Bunsod nga ng sunod-sunod na maulang panahon. Sa kasalukuyan mga kababayan ay wala pa po tayong namomonitor ngayon na anumang sama ng panahon o bagyo na posibleng pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya magandang balita po ito, no, sa lahat ng ating mga kababayan. Ngunit maigi pa rin po mga kababayan, no, yung mga dapat po nating gawing paghahanda dahil ayon po sa potential cyclone threat forecast ay posible po na may pumasok na bagyo pagsapit po yan ng second week ng February. At kung sakali nga mga kababayan ko ay tatawagin po ito ng Pag-asa bilang bagyong Auring. So yan po yung patuloy nating aantabayanan. Pero sa ngayon po, ulitin lang po natin mga kababayan, no, malinis po ang ating area of responsibility at wala pa po itong si Bagyong Auring. Bukas naman mga kababayan, asahan na magpapatuloy pa rin ang maulang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa, lalo na dito sa bahagi ng Catanduanes, dito rin sa Albay, Aurora at sa Quezon na may mga heavy to intense na pag-ulan na umaabot sa 50 to 100 millimeters. At muli po, no, maging handa po tayo at maging alerto po mga kababayan ko at patuloy po tayo na mag-antabay sa mga susunod pa nating update. Yan po muna ang pinaka-latest weather update natin at ulat panahon ngayong araw mga kababayan ko. Ito po ang inyong weather forecast ng bansa. Maraming salamat po at ingat po sa ating lahat.